itong first Christmas na ito, makilala si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin, na hindi lang siya pinanganak para maligtas ka, na hindi lang ipakilala sa mundong ito na may Diyos. That first Christmas, yes, may confusion, may fear, but there is also a vision. Vision with obedience, mga kapatid. Just like Joseph, when he woke up, sabi doon, he did what the angel of the Lord commanded him. Sa atin ba, kapag may specific instruction ng Diyos, do we really obey Him immediately, just like Joseph? Kapag nagising ka na sa katotohanan, nakilala mo na ang Diyos, do you really change? Do you do the action with obedience, mga kapatid? Nung nakilala mo na ang Diyos na siya yung Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, binago mo ba talaga yung buhay mo? May transformation ba na naganap sa buhay mo? Or nananatili ka pa rin sa dating ikaw? Because Jesus, He is the Lordship, di ba? Ano ba yung meaning ng Lordship? Diba? Yung sakop niya yung lahat sa buhay mo. Na siya yung nag-ahari sa buhay mo. When you surrender everything sa Panginoon, just means, mga kapatid, you are surrendering everything, your whole life, sa Kanya. That you are surrendering your life na siya na yung mag-ahari sa buhay mo. Hindi na yung mga sarili natin. Joseph surrendered his plans. Mary surrendered her future. Mga kapatid, Jesus surrendered heaven to become Lord in the flesh. And true faith, mga kapatid, always requires surrender. Merong sitwasyon na full of fear. Kasi it's complicated yung sitwasyon nila during that time, mga kapatid. Joseph did what the angel of the Lord commanded him. Tayo din ba, mga kapatid, do we really trust yung mga commands ng Panginoong Diyos sa buhay mo? Kapag sinabi ba sa iyo ng Diyos na iwan mo ang bagay na ito, do you really trust His promises? Na pag pinangako ng Diyos sa iyo, I will do it sa iyo. Pagdating ng tamang panahon, do you really surrender your life to Him? Do you fully trust God that He will do it in your life, mga kapatid niya? Kagaya ng bawat isa sa atin, tayo ba yung Joseph ngayon? That there is a specific instruction God is telling you. Ano yung ginagawa natin? Do you obey or do you walk away? And just like Mary, she submits when it would have been easier to say no. She submit to the promises of God because God set her apart, mga kapatid. God chose her, a virgin, diba? Na tinawag niya, she can say no sa Panginoong Diyos. And also, just like Mary, merong mga pagtawag ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Do you say yes or do you say no? And Jesus is born, mga kapatid, not to be admired, but to be God is with us. Para ipakita sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay nasa buhay ng bawat isa sa atin. And just like Paul, pinapakita ni Paul in his writing that the Son of David according to the flesh and the Son of God in the power of the resurrection. That baby in the manger, mga kapatid, is also a king on the throne. Di lang siya basta-basta baby. That child born in humility is the Lord who brings grace and peace sa bawat isa sa atin. And that first Christmas remind each and every one of us. God is reminding us what? That He keeps His promises sa buhay ng